ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dumulog tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Mahal tayo magpakumbaba. Amen. Hallelujah. Dakilat papagpala namin Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord God. Mahabaging Diyos, mahal na Panginoon sa umagang ito. Minsan pa kami po'y sama-sama, mahal na Panginoon. Lumalapit po sa iyong paanan, Amang Banal. Sa ganang angkin, wala akong magagawa, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, samahan mo ko, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah. Yung langis na Amang Banal ang iyong mga buhay na salita. At minsan pa, O Diyos, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa umagang ito, makikinig po ng iyong mga buhay at sagradong salita, Amang Banal. Marapatin mo, O Diyos, ang aming mga puso'y kalugod-lugod sa iyo, Ama. Ipaunawa mo sa amin. Dakilang Diyos ang kahalagahan po ng aming paglilingkod. Dakilang Diyos, sumaamin ka. Mahal na Panginoon, na sumuhad lang sa aming kalagitnaan. We bind the power of darkness, hindrances and belief and doubt. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin na dakilang Diyos. God bless you po mga kapatid ko. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago lahat mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. Mga inmahal na nag-give double honor and respect po sa ating beloved parents in the Lord. Amen. At sa kanila pong mga teaching, mga preaching po nila mga inmahal na very anointed mga kapatid na siyang napakinabangan po natin mga inmahal na tayo pinahubog mga kapatid sa kanilang mga turo. Amen. At ganoon din po, mga mahal, nais kong magbigay bati at paggalang din po sa The Whole Almeida family. Purihin ang mga Panginoon sa umagang ito, mga mahal. At ganoon din po sa lahat ng aking mga kamanggagaw at mga mangangaral, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran. Mga mahal sa dakong ito, mga kapatid ko, ng Alas Asin, Bataan. At ganoon din sa ating mga viewers, mga kapatid, sa ating mga bisita. Purihin ang mga Panginoon. Sama-sama tayo, mga mahal. At tayo po'y magbulay-bulay. At pag-aralan po natin ang buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At mga mahal na, sa aklat po ng Matthew chapter 26, verse 40 and 41, mga mahal. Nawa po mga kapatid ko ay dala po natin yung ating mga notebook. Mga mahal, take down note po tayo mga kapatid ko sa ating aralin. Napakahalaga po. Mga mahal, bawat pagtitipon-tipon po natin. Matthew chapter 26, verse 40 and 41, and he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Tagalog po, may mahal. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 40 hanggang 41. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng 1 oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal sa umagang ito. Praise God. One accord prayer. Ayan ang ating pong tatalakayin, mga minamahal. Nagkakaisang panalangin. Amen. Si praise the Lord po, mga kapatid. Praise God. One accord prayer, mga minamahal. Dagdagan po mga kapatid, ang isang talata pa. Mga minamahal, ang ating pag-aaral sa John chapter 10, verse 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan dito. Tinutukoy po dito, mga mahal, ang devil. Mga kapatid ko, yung magnanakaw. At ang kanya pong layunin, mga mahal, kaya siya, mga kapatid, naririto ay para sirain ang buhay natin, para nakawin ang ating pananampalataya, mga minamahal, para patayin, mga kapatid ko, ang ating pong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Mga kapatid, one accord prayer, napakahalaga po nito, lalo sa panahon po natin ngayon. Ang layunin po ng dyablo, mga kapatid ko, ay pigilan ang mga anak ng Diyos sa pananalangin. Pahintuin po, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos sa panalangin dahil alam niya
na kapag hindi ka nanalangin sa ating mahal na Panginoon, at tinigil mo ang panalangin mo, mahal, marami siyang masisira, mga kapatid ko. Masisira niya ang church, masisira niya ang family mo, ang family natin, masisira niya ang trabaho niyo, ang trabaho natin, masisira niya ang negosyo, mga minamahal, lahat sisirain niya, mga kapatid. Salbahe po ang diablo. Kaya mga minamahal, sa ating pong unang talatang nabasa, sabi ng Bible, noong ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay nandun po sa Gethsemane. At alam niya, pagkatapos po, mga minamahal, ng kanyang marubrub na panalangin, ay darakpin na po siya, huhulihin na po siya. Para harapin, mga minamahal ko, ang kahirapan hanggang kanyang kamatayan. Mga minamahal na wala siyang kasalanan. At mga minamahal, sabi rito, lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Sapagat sinama niya yung ilan sa kanyang mga apostoles para manalangin, pero yung kanyang mga apostoles, mga mahal, tinulugan lang siya, mga kapatid. Sabi ng 41, kayo yung mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Sa espiritu, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na tapwat mahina ang laman. Kaya huwag niyo akong tutulugan. Amen? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Hinihimok tayo ng dakilang Diyos na palaging manalangin. Pinipilit tayo ng dakilang Diyos na manalangin. Bakit po? Para hindi makapanira ang diablo sa ating buhay. Lahat magsabing amen. At alam niyo ba, mga minamahal, ang panalangin, kapag inutusan tayo ng dakilang Diyos na manalangin, mga minamahal, napakapalad natin. Sapagkat ang panalangin ay isang dakilang pribilehiyo na ibinigay ng dakilang Diyos sa atin na kanyang mga anak. Amen ba? Sapagkat hindi lahat ng panalangin tinutugon ng dakilang Diyos. Sa pamamagitan po ng prayer ng panalangin, nakakatanggap po tayo ng habag, ng biyaya, mga minamahal, at ng grasya. Sa panahon po na tayo nangangailangan sa dakilang Diyos, alam niyo ba yon? Sa panahon po, mga minamahal, na kailangan natin siya, ay laging nandyan, mga kapatid, sa ating tabi ang kanyang presensya. Amen? Dahil, mga minamahal, naturuan tayo ng ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, pahalagahan po ang panalangin. Amen ba? Kapag hindi tayo nananalangin, mga minamahal, walang pagpapalang darating. Kahit sa mga single, kahit sa mga brothers, sisters, mga minamahal, nagpaplanong mag-asawa. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kung ang iyong panalangin ay hindi makabuhay pamilya, huwag ka nang mag-asawa. Amen ba? Kaya ganyang kahalagang panalangin, mga mahal. Sa panalangin, mga kapatid, dito tayo bubuhayin ng dakilang Diyos natin. Amen? Kaya minsan pa, mga mahal, naalala ko yung lagi kong sinasabi na narinig ko sa ating beloved parents in the Lord. Ang sabi nila, kahit saan ka naroon, kung ikay mapandalanginin, mga mahal, napakalapit ng pagpapala sa iyo. Amen? Kung nasa syudad ka, at lahat ng nakapaligid sa iyo, puro mayayaman mga giver, pero tamad kang manalangin, titigas ang puso nila, nising ko hindi ka bibigyan. Pero kapag nasa liblib na lugar ka, kung ikay mapadalanginin, kung ikay prayerful, kayang utusan ng dakilang Diyos yung mga nasa syudad para dalhin sa liblib na lugar para isupply ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Ganun kahalaga ang panalangin, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi ng Hebreo chapter 4, verse 14 to 16, pakibasa po ating beloved elder brother Tani. Sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16, yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan natin matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya
upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Upang Amen. tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Tingnan nyo. Tayo na mismong inuutusan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Lumapit tayo sa biyaya ng Diyos. Si praise the Lord. Hinihintay ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi roon, upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So sa panalangin, mga minamahal, nakakasumpong daw tayo ng kapayapaan na siyang nagbibigay sa ating mga puso't kaisipan ng kapahingahan. Amen ba? Yung peace na yan, mga minamahal, sabi ng Bible, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, sabi ng Biblia, na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi ng verse 7, mga minamahal ko, ng Philippians chapter 4, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya pakaingatan natin, mga minamahal, hindi lahat po ng panalangin dinirinig ng ating dakilang Diyos. Iniingatan ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung palaging nakikipag-ugnay sa Kanya. Pero alam niyo ba, mga kapatid ko, hindi lahat ng panalangin ay tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan niyo po ito, mga mahal. Kung tayo po ay dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon at hindi tayo magpapahalaga, mga kapatid, sa bawat yugto ng gawain natin, mga minamahal, wala tayong pagpapahalaga sa bawat gawain natin. Lalo ang Word of God. Mga mahal, kapag nagpipreach, mga mahal, ang mga mangangaral at hindi mo pinakinggan, ano ang kalagayan natin sa harap ng dakilang Diyos? Basahin natin. Proverbs chapter 28, verse 9. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Tignan nyo, mga minamahal ko. Ito po, mga kapatid. Sabi rito, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Meron palang panalangin na karumal-dumal. Ano po, mga kapatid? Praise the Lord. Ganon din, mga minamahal. Hindi po pinakikinggan ng dakilang Diyos ang lahat ng panalangin ng mga tao. Lalo na po yung mga unbeliever, mga kapatid, hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos natin. Ang sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, mga minamahal ko, hindi maiksi ang kamay ng mahal na Panginoon para hindi po abutin ang ating pangangailangan. Hindi po bingi ang ating mahal na Panginoon para sa ating mga dalangin. Kundi, mga minamahal, sabi ng Biblia, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ng siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So meron pong mga minamahal, hindi pinapakinggan ng dakilang Diyos na panalangin. John chapter 9 verse 31, idadagdag ko lang po, mga minamahal. Basahin po natin, mga kapatid ko. John chapter 9 verse 31. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, versikulo 31, nalalaman namin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sinumang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Tingnan nyo, mga kapatid. Hindi lahat ng nagsasabi Panginoon, Panginoon, mga mahal, ay diringgin ng ating dakilang Diyos. Hindi tinutugon ng mahal na Panginoon ang panalangin ng makasalanan. Una, kailangan po natin, mga minamahal ko, magkaroon po tayo ng relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sapagat ang Word of God, ito po ay Spirit. Lahat magsabing Amen. Mga minamahal, ito pong Word of God, ito po mismo ang Holy Spirit, mga kapatid. Ito po mismo ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Praise God. Kaya kung wala tayong Espiritu ng Diyos, mga minamahal, wala tayong relasyon, wala tayong ugnayan sa mahal na Panginoon, hindi nga tayo diringgin ng dakilang Diyos. Amen? Kahit anong tawag natin. Kaya kinakailangan natin, may mahal, unang-unang, mga kapatid, kilalanin natin ang dakilang Diyos. Gawin natin siyang hari ng ating mga buhay. Isuko natin ang buhay natin
para doon po sa mga ngayon lamang nakapanood, nakapakinig ng ating pong malalagawain ito, mga kapatid ko. So simulan na po nating manalangin. Amen ba? Sabi kasi ng James chapter 5 verse 16, mga minamahal, ang panalangin ng taong matuwid, mga kapatid, malaki ang nagagawa. Tingnan niyo po. Mga mahal, sa Tagalog na lang. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. Sige po, tuloy. Kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Malaki ang nagagawa ng malingas na panalangin ng taong matuwid. Praise the Lord. Mga mahal, tayo, sa atin po yan, mga kapatid ko. Tayo po ang tinutukoy dyan. Mga mahal, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, mga kapatid. Kaya tingnan nyo yung mga iba, mga minamahal ko na mga churches, mga kapatid, sa panahon natin. Nagagapi po ng diablo dahil lack of prayer, mga kapatid. Lack of prayer, lack of power po yun, mga kapatid ko. Lack of prayer po, papasok ang maraming problema sa buhay. Mga minamahal, yung mga panghihinang espiritual, mga kapatid ko, yung mga panlulupaypay, mararanasan po yan ng hindi nananalangin. Ng Kristiyanong hindi nananalangin. So wag na po nating hintayin, mga minamahal, na makapanira po ang diablo sa buhay natin bago tayo manalangin. Amen ba? Praise the Lord! Sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, may mahal, meron siyang binanggit na logic, mga kapatid, sa pulpito. Ang sabi niya, katulad ng dumarating ang bagyo. Kapag sinabi ng Pag-asa may darating na bagyong malakas, kinakailangan maghanda ang bawat isa. Kinakailangan huwag nang pumalaot yung mga bangka, yung mga barko. Kinakailangan lumayo at lumikas na yung mga nasa bahay nila, yung nasa mga gilid ng dagat ng ilog. Panginoon mahal, sabi ng isang mama, isang tao, baka walang darating. Baka wala naman dumating na bagyo, baka naman sabi-sabi lang yan, baka naman hula-hula lang yan. Hindi nagbantay, hindi po pinatibay yung bahay, mga minamahal ko, nag-relax lang. So dumating yung bagyo, wasak ang bahay. Paano natin, mga mahal, may papaliwanag, mga kapatid ko, sa spiritual natin yan? Ang Kristiyano po, habang walang dumarating na problema, mga mahal, manalangin ng manalangin ng manalangin. Amen po. Para pag dumating yung problema, mga minamahal, relax ka lang. Puno ka ng panalangin. Amen? Kesa naman, mga kapatid, kapag tayo po ay napaka-relax natin, may mahal, ang ganda ng buhay natin. Ang ganda po, mga minamahal, ng gising natin sa umaga. Meron tayong pera sa ating wallet. Meron tayong pagkain sa ating mga mesa, mga minamahal. Malusog tayo, mga kapatid, payapa, ang ganda ng buhay. Wala nang panalangin. Pagdating ng problema, ng kahirapan, ng pagsubok, mga minamahal, bagyo ng pagsubok, nandun nagkukumahog, mga kapatid ko, sa pananalangin. Nagtutumangis, mga minamahal, sa panalangin. Mga kapatid, huli na. Amen ba? Kaya nga, meron tayong Miyerkules, Biyernes at Linggo, minamahal, na pagsamba, mga kapatid. Bukod dito, kinakailangan natin ng devotion. Mga mahal, bukod sa ating pagsamba 3 times a week, mga kapatid ko, huwag tayong magpabaya pag panahon po na tayo po, mga mahal, nasa ating mga tahanan, nasa mga bukid natin, nasa mga negosyo natin, nandun tayo sa mga pinapasukang hanap buhay, mga minamahal, maging sa abroad, mga kapatid na mga kapatiran natin. Malayo tayo, mga mahal, sa main church, mga kapatid, kinakailangan, mga mahal, yung panalangin huwag nating pababayaan. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. So, kailan tayo mananalangin, mga minamahal ko? Kailan natin sisimulan? Dapat ngayon. Dapat, mga minamahal ko, pag uwi natin sa bahay, mga kapatid, ay magkaroon na tayo ng sarili-sarili nating mga devotion. Amen po. Kasi, mga minamahal, ang ibang mananampalataya, mga kapatid ko, ay umaasa dun sa 3 times a week na pagsamba. Total naman, sumasamba kami
Kaya kahit na paggising sa umaga, tataas lang ang kamay, thank you Lord. Tapos na, o mahal. Yung iba naman, paggising sa umaga, mga kapatid ko, habang nagpupuri, mga minamahal ay nagsasangag. Habang nagpupuri, mga minamahal, nagluluto ng ulam, mga kapatid, ng nagsasaing. Pagluto na at naihain na, mga minamahal, sa mesa, thanksgiving. Tapos na magpuri. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, huwag tayo magpabaya, sabi ron, mga minamahal. Hallelujah. Alam nyo, ang diablo po, mga kapatid kasi, ayaw niyang mananalangin tayo. Kapag hindi naman tayo nanalangin, mga minamahal, hindi tayo mararapture, mga kapatid ko. Hindi tayo makakapasok sa langit. Hallelujah. Kapag hindi tayo nananalangin at hindi tayo nagpupuri, mga minamahal, yung Kristiyanong hindi nananalangin, hindi nagpupuri, mga kapatid ko, walang pagpapalang darating yan. Maniwala kayo, mga mahal. Sinabi lagi ng ating beloved parents in the Lord yan, mga kapatid ko. No praise, no rain. No praise, no blessing. Amen. No praise, no power, no anointing. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Walang katugunan ng dakilang Diyos, mga mahal, sa ating mga kahilingan. Kapag tayo po, mga kapatid ko, ay hindi nananalangin. Kapag hindi tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pakinggan nyo. Kapag hindi tayo nagpupuri sa dakilang Diyos, nakikinig ka sa tinig ng diablo. Amen ba? Kapag hindi tayo nagpipray sa mahal na Panginoon, nakikinig ka sa tinig ng diablo. So huwag tayong magpadaya sa diablo. Mag-pray tayo. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Bible, mga inamahal kanyang pangako, mahal na Panginoon, gagawin kang ulo, hindi buntot. Amen? Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ano man ang hipuin ng kamay mo, babasbasan ng dakilang Diyos yan. So ang tanong, mga minamahal ngayon, hindi ka pa ba pagod sa powerless na buhay? Say amen? Hindi ka pa ba pagod sa puro ka na lang buntot at hindi ulo sa pagpapala? Ayaw mo bang maging ulo sa pagpapala? Say praise the Lord, mga mahal. So simulan na nating manalangin ngayon. Kapag nasimulan mo na, mga minamahal ko, manalangin, tuloy-tuloy mo na yan. Ituloy-tuloy mo na and don't stop praying, mga minamahal. Huwag ka nang titigil. Buhay natin yan. Amen po ba? Praise the Lord. Buhay natin yan. Kami mga minamahal ay ilang taon na ba ang panalangin, mga kapatid? 1983, nananalangin na. Hanggang ngayon, mga minamahal, nananalangin pa rin. Wala pong pahinga. Hindi dapat magpahinga sapagkat ang diablo hindi nagpapahinga. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya kung nagbunga, mga minamahal, ang panalangin ng ating beloved honorable pastor sa buhay natin, pinagaling ka sa iyong karamdaman, pinagaling yung mga loved ones natin, mga minamahal, sa karamdaman, sa panalangin ng ating beloved honorable pastor. Iniligtas tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanilang pag-aayuno. So naghihintay ang dakilang Diyos ng prayer mo para naman sa iba. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mahalaga ang one accord prayer sa ating panahon. United prayer, mga mahal, sa ating panahon. Napakahalaga nito, mga kapatid ko. Ang church noon, sa New Testament, mga minamahal ko, pilit po yung winawasak ng diablo. Yung mga apostoles nung araw, mga kapatid, binibilanggo po sila. Mahal, dahil ayaw ng mga leader ng relihiyon na sila po ay mag-preach ng katotohanan. Yung mga apostoles, binibilanggo, ang iba pinapatay, ang iba hinahampas, mga minamahal, nila latigo. Pero hindi po nagtagumpay ang diablo. Mga mahal, hindi siya nagtagumpay na patigilin po ang Church of the Living God noon. Mga mahal, bagkus mga kapatid, lalo pang dumami ng dumami ang mga nanampalataya. Lalo pang dumami yung mga nililigtas ng mahal na Panginoon. Naalala niyo ba si St. Paul at si Silas, mga minamahal? Sa Acts chapter 16, mga kapatid, nung sila po ay ibilanggo, mga minamahal, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, bagamat sila po ay pinahirapan, pinagahampas, sinaktan, mga minamahal, pero hindi po sila nawala ng pag-asa, mga kapatid. Hindi po sila nawala ng pag-asa, mga minamahal. Alam nila, kikilos ang dakilang Diyos sa kanilang panalangin. Tingnan nyo paano kumilos ang dakilang Diyos.
Basahin natin Acts chapter 16, verse 23 hanggang 26. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 26. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay pinasok sila sa bilangguan na pinagtagubilin sa tagapamahala na sila ay bantayang maigi. Na nang tanggapin to ang gayong tagubilin, ay pinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pagawan. Datapwat, nang paghating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit sa mga himno sa Diyos at sila ay pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ng siguga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay ng buksan ang lahat ng pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tingnan niyo mga kapatid, yung sila nasa bilangguan. Mga minamahal, hindi sila nangamba. Hindi sila nabalisa, mga kapatid. Napaka-relax po nila. Anong ginawa nila, mga minamahal? Umawit sila. Nagpuri lamang sila, mga kapatid, sa loob ng bilangguan. At nakita po natin, nabasa natin, mga minamahal, bigla, mga kapatid ko, nagkaroon po ng lindol na malakas sa loob po ng bilangguan. Sabi ng Bible, nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, mga minamahal. At sabi rito, pagdakay nabuksan ang mga pintuan, mga kapatid, at nangakalas lahat ng gapos na kadena sa kanila. Ano po yung nakita natin doon? Hindi naging wise ang dyablo sa panahon na iyon. Hindi matalino ang dyablo, mga mahal, sa panahon na iyon. Bakit? Hindi niya pinaghiwalay si Paul at si Silas sa bilangguan. Ibinilanggo po silang dalawa, magkatabi sila, mga minamahal. Hindi alam, mga kapatid ko, ng dyablo, kapag may teamwork po sa prayer, mas powerful. Amen? Kapag magkakasamang nananalangin, mga minamahal, nagpupuri, mas powerful po yan kaysa sa nag-iisa lang. Kaya hindi totoo, mga minamahal, yung sinasabing, kahit hindi ako dadalo dyan, ako nananalangin naman ako. Nasa isip ko naman ang mahal na Panginoon. Nasa puso ko naman siya. Ang problema nga, nasa puso mo siya, pero siya malayo sa'yo. Amen ba? Mga minamahal. Tingnan natin, basahin natin, mga kapatid. Matthew chapter 18, verse 18 hanggang 20, mga kapatid. Ano sinasabi ng Biblia? Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 20. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Yes, Lord. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sa dakilang Diyos, mga minamahal, ang nagsabi nito. Sabi niya, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hilingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo, sabi rito, sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya kapag tayo po ay nasa pag-aaral ng Word of God, mga kapatid, huwag tayong matutulog. Amen. Huwag natin, mga minamahal, hindi pakikinggan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat habang nakikinig ka ng Word of God, nandiyan pala sa gitna natin ang mahal na Panginoon. Nakatingin sa atin. Amen ba? Si praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, kung paanong kumilos ang dakilang Diyos kay Paul at kay Silas, mga minamahal. Ganon din tayo. Gaano man kabigat, mga kapatid, yung dinadala natin ngayon, mga problema, mga minamahal. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Say amen? Kumikilos ang dakilang Diyos sa ating panalangin sa banal na gawain ito. Hanggat nandito ka sa loob ng church, may mga kasama kang nananalangin, mga minamahal, kakalasin ng dakilang Diyos yung mga tali ng gapos mo sa problema, sa karamdaman, sa kahirapan sa buhay.
magtatagumpay ka. Amen? Mga mahal. Kaya yung pagkakaisang panalangin, mga kapatid, napakahalaga niyan. Katulad sa panahon natin ngayon, divided ang puso ng ating bansa. Mga minamahal, hindi nagkakaisa, mga kapatid ko, ang ating bansa, mga kapatid. Hindi lingid sa inyong kaalaman, mga mahal, ang mga balita. Ano po? Mga minamahal. Praise the Lord! So, mga minamahal, may mga anak ng Diyos, mga kapatid, nakikisimpatya, nakikiayon, mga minamahal. Ako dito dito ako naman ay dito, mga minamahal. Ang iba po, mga kapatid ko, halos nag-aaway na. Mga minamahal. So, tanong, ano ang magagawa ng mga anak ng Diyos sa gitna ng problema ng ating bansa? Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Buksan natin ang Bible, Romans chapter 13, verse 1 and 2. At yung isa ating beloved brother Tani, mga mahal, 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Mga mahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisalanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kaniya. Amen. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Lahat daw, mga kapatid ko, ng authority, ng high power, mga minamahal, galing sa mahal na Panginoon yan, mga kapatid. At ang sumasalangsang daw, mga minamahal, sa high power na yan, mga kapatid ko, ay sumasalangsang sa dakilang Diyos. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Ito po ang gagawin natin, mga mahal, mga anak ng Diyos. Saklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay niaral ko na manaing manalangin, Amen? mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Amen. Amen. Verse 3 po. Verse 3. Sa 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano raw ang mabuti, mga minamahal? Mga kapatid ko, manalangin, sabi ron. Manalangin, mamagitan, magpasalamat, mga minamahal, sa dakilang Diyos, patungkol sa lahat ng mga tao. Sabi ng verse 2, yung mga hari, mga minamahal, mga presidente po yan. Mga hari at lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. So ang ating gagawin, mga minamahal, manalangin lang. Amen? Praise the Lord! Hindi tayo politician. Amen po ba? Kahit anong suggestion natin, kahit anong sasabihin natin magagandang pananalita, mga mahal, hindi tayo pakikinggan, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, na-consume lang, mga kapatid, yung ating oras dyan. Ang gawin po natin, sabi ng Bible, manalangin tayo. Ipanalangin daw ang ating bansa, ipanalangin ang mga nanunungkulan sa ating bansa, mga mahal, na ang dakilang Diyos ang mamagitan, mga kapatid, para lang sa ganun, payapa tayong mabubuhay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Huwag makisawsaw, mga kapatid ko, sa problemang yan. Hindi tayo kumakampi, wala tayong kakampi, kundi ang Diyos lang. Amen ba, mga mahal? So, ang church, mga kapatid ko, church is the house of prayer, mga kapatid. Ang church na ito, mga mahal, house of prayer. Dito inaalis ng dakilang Diyos yung kasalanan. Nililinis ng dakilang Diyos, mga mahal, ang tao rito, mga kapatid ko. Pinagagaling ng mahal na Panginoon ang sakit ng kaluluwa natin, ng ating physical. At dito binabago ng dakilang Diyos yung buhay natin.
Aalisin ka ng mahal na Panginoon sa kahirapan, mangin mahal. Dadalhin ka sa kaginhawaan. Yan po, mangin mahal, ang nagagawa ng church. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya nga huwag tayong mag-absent. Amen. Mangin mahal, lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Amen. Wala po bang tulog? Mga minamahal, salamat po mga kapatid. Hallelujah. So huwag tayong titigil, mangin mahal, sa pananalangin. Para patuloy tayo, mangin mahal, sa ating napakagandang buhay ngayon, mga kapatid ko. Amen. Hindi po, mangin mahal, makapenetrate ang kaaway ng Diyos, mangin mahal, sa atin. Kung tayo po'y laging nananalangin. So don't stop praying, mangin mahal. Para patuloy tayong ibabalik ng mahal na Panginoon sa kanyang bahay-sambahan, mga kapatid ko. Amen. Mangin mahal, powerhouse po ito, mga kapatid. Dito tayo lumalakas. Dito po tayo nagkakaroon ng kainitan sa paglilingkod. Amen. Pag tayo po'y nagkakaisa, nagkakatipon-tipon, mga kapatid ko. Amen. Kaya sa isang magandang awitin, mangin mahal, na aking inihanda, mga kapatid, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Awitin natin, mangin mahal, panalangin ko sa Diyos. Amen. Sinasaad po ng awiting ito, mga kapatid, kung minsan ay mga minamahal, nasa kaginhawaan ng ating buhay, mga kapatid, doon natin nalilimutan manalangin sa mahal na Panginoon, mangin mahal. Minsan, mga kapatid ko, kapag nasasaktan na po tayo, mga minamahal, saka natin naalala, mga kapatid, manalangin sa dakilang Diyos. Pero kapag wala tayong pangangailangan, mga minamahal, nakakalimutan natin, mga kapatid. Awitin natin ito, gawin nating panalangin. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Amen. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan, O Jesus, dumaraig sa'yo, dalangin ko sana'y hingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng panalangin ko, dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Minsan ba? Ang lahat, yes, dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko
ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ang suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay mayaman kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay mayabang kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ang suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka na kailan Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At samantalahin po natin, tayo po yung manalangin habang hallelujah, kinadama presensya ng ating dakilang Diyos. Ating po napag-aralan ang panalangin. It is a privilege. Hallelujah, pribilehyo na nagmumula sa ating pinangmahal Hesus Kristo. At yun din po, atin din po narinig, hallelujah, sa Book of Matthew kanina, ang panalangin may teamwork, hallelujah, ay may priority sa ating pinakamahal Hesus Kristo. Hindi lamang po tayong dalawa, hallelujah. Marami po tayo ngayon, ang ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin, ating pong iparating sa ating dakilang Diyos, ating mga pangailangan. Ipaabot po natin, sabihin po natin personal sa ating pinakamahal Hesus Kristo na kailangan po natin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, upo daklat mo pagpala naming Ama, Diyos na makabagin, sa daklat mo, pangriang pangalan mo po, mahal na Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy niyo po pagtuturo sa bawat isa amin. Maraming salamat sa iyong mga salita na ay napakinggan na kailan Diyos. Upo, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa amin manatili sa panalangin, O God. Bigyan niyo po may puso't kasipanan nagmumula sa iyo, naging masipag sa panalangin na aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pribilehyo po ito, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon ang bawat isa amin. Kami po'y nagsusumamo. Nais po namin parating sa iyo, mahal na Panginoon. Kailangan ka namin, dakilang Diyos. Kailangan ka namin sa aming buhay, mahal na Panginoon.
Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa iyong pagbabaya, sa mga panalangin, pagpupuri. Dakilang Diyos, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami mahal pinunog mula sa araw pong ito. Hallelujah. Kami po, hallelujah, maging masipag sa iyong panalangin at pagpupuri. Pagdadakilas, hindi yung pangalan, O God. Kailangan ka namin, dakilang Diyos, ihanda niyo po kami. Ito po ay mong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. At ating pong sagutain ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa panalangin, hallelujah. Sa panalangin po ating pastor, isipin po natin, hallelujah, ang ating hallelujah, ang mga panalangin matuwid, ang sabi nga po natin pakinggan kanina, ay mayroong malaking magagawa. Gamitin po natin ang mga parimpalan ng ating dakilang Diyos bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, panglupaypay, mga kainaang bisyo, dalawang kamay po ating itataas. Upo, mga Panginoon, sa panalangin po na Venerable Pastor Lisa Dalmida, iyon natin yung pagpalang kamay, O God. Aming gagamitin ang dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, panglupaypay, panlalamig, katamaran sa pagpupuri, panalangin. Demons, cast out from us in Jesus' name. Problema, kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. All vices be gone, all problems solved right now. Sa mga parang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ating pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw while we praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po.